Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment ni Kabayan Rodilid. Shoutout sa iyo, Kabayan! Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video tungkol sa PGH kung ano yung requirements at kung magkano ang malulon sa PGH. Ang tanong niya sa akin, paano raw kung ayaw magbigay ng agency? Ang tinutukoy ni Kabayan ay yung kontrata, isa sa mga requirements na kailangan natin ipakita sa PGH kapag mangungutang tayo sa kanila. So, isi-share ko sa iyo, Kabayan, ang ginawa ko nung time na nag-loan ako sa PGH. So, nung nag-apply na ako sa Global Pro, papunta dito sa Saudi Arabia, Global Pro is yung agency ko sa Pilipinas. So, nag-apply ako sa kanila at nung time na dumating na yung kontrata ko, in-inform na ako ng sekretary ng agency na mag-report ako sa opisina para permahan yung kontrata. Nung dumating na ako sa opisina, binasa ko yung aking kontrata at pinirmahan ko na yung aking kontrata. At kinausap ko yung sekretary ng agency kung pwede ko ipapotocopy yung kontrata. Ayaw niyang magbigay sa akin ng photocopy at ayaw din niyang pumayag na ipapotocopy ko sa labas ng opisina yung kontrata. So nakiusap ako ulit sa kanya at sinabi ko na lang na picturean ko na lang yung aking kontrata. So nung time na yon, nasa isip ko na pupunta ako sa opisina ng PGH para mag-process ako ng loan sa kanila. So isa yun kasi sa mga requirements na kailangan natin ipakita sa PGH. So pumayag yung secretary ng agency na pipicturan ko yung kontrata ko. Pagkatapos kong mapicturan, umuwi na ako sa bahay namin sa Cavite. Tapos naghanap ako ng computer shop at pinaprint ko yung aking kontrata. Malaki nga lang ang ginastos ko sa pagpapaprint ng kontrata dahil mahal kasi yung pagpapaprint kaysa pagpapapotocopy. So hinayaan ko na lang kahit mahal, importante na ipaprint ko siya at may naipasa ako sa PGH. Noong mga sumunod na araw, pumunta na ako sa opisina ng PGH at ipinakita ko na yung aking kontrata. So pumunta ako doon, inassist naman ako ng guard, binigyan ako ng number, at pinapasok ako sa loob. At inassist din ako ng staff ng PGH. Pinakita ko yung aking kontrata at binigyan na nila ako ng list of requirements na kailangan kong i-comply at ipasa sa kanila. Yung kontrata, mga siguro 12 pieces yon, more or less 12 pieces, lahat yon ipapasa natin sa PGH. Ayaw kasi pumayag ng staff ng PGH na ilang piraso lang yung ipapasa natin sa kanila. Ang gusto nila, lahat talaga buong kontrata ang ipasa natin sa kanila at i-check nila yon isa-isa. Doon sila magbabase kung magkano yung pwede nating ma-loan sa kanila. Kung magkano yung salary natin sa kontrata, doon din sila magbabase kung magkano yung i-approve nila ng loan sa atin. Kapag nag-inquire ka, malalaman mo na kung magkano yung malulon mo sa kanila, pero under approval pa yun. For example, tulad sa akin, ang sahod ko sa kontrata nakalagay is $400. So, dito sa Saudi Arabia, ang sahod ng kasambahay, 1,500 riyal. So, ang in-approve nila sa akin or ang sinuggest nila sa akin, ang malulon ko is 30,000 pesos. Pero sinabihan nila ako na under approval pa yun, ma'am. So, itatry lang natin na ilagay yung 30,000 pesos. So, itinawag yun ni sir sa mas mataas sa kanila at nag-approve naman yung pinakamataas sa kanila. So, yun ang nailagay nila sa aking requirements na ang mailon ko is 30,000 pesos. Tapos, tinanong nila ako kung ilang buwan ko babayaran or ilang taon ko babayaran. So, ako ang nag-decide. So, ang pinaka mababa nila na option is 6 months. So, sinabihan ko si sir na
6 months ko lang yan, sir, babayaran. So, itinotal na nila yon kung magkano yung magiging monthly payment ko sa kanila. So, yun yung na-experience ko, kabayan, sa paglo-loan ko sa PGH. Kung ayaw pumayag ng agency mo na ipapotocopy mo yung kontrata mo or ayaw nilang magbigay ng photocopy ng kontrata, yun ang gawin mo, kabayan. Picturean mo isa-isa. Buong kontrata talaga, kabayan, ang kailangan mong mapicturean sa cellphone mo lang. Gamit ang cellphone mo, pipicturean mo siya isa-isa at maghanap ka na ng computer shop na pwedeng mag-print. Tapos ipaprint mo, kahit malaki yung babayaran mo, okay lang yun. At least may maipasa ka sa PGH. Kung gusto mo talagang mag-loan sa PGH, kabayan, gawan mo siya ng paraan, diskartihan mo para makapag-loan ka sa PGH. Pero wag mong sabihin sa staff ng agency na maglo-loan ka sa PGH dahil ayaw nila ng hassle. Tatawagan kasi sila ng PGH na i-confirm or itatanong ng staff ng PGH kung talaga bang aplikante ka ng agency na yun. So, yun ang experience ko, kabayan. So, sinishare ko to sa'yo kung ano yung ginawa ko. Kasi, nung nag-apply din ako papunta dito sa Saudi Arabia at nag-loan ako sa PGH, ayaw din akong bigyan ng photocopy ng aking kontrata ng sekretary ng agency. So, ang sinabi ko sa kanya, pipicturean ko na lang yung kontrata. So, yun, nakapag-print ako at ipinasa ko sa PGH. So, yun ang mga ginawa ko, kabayan. May mga agency talaga na ayaw nilang magbigay ng photocopy ng kontrata. At may mga agency din na nagbibigay sila mga ilang piraso lang. Siguro kasi ayaw nilang mag-photocopy kasi nga dagdag sa trabaho nila or ayaw din nilang pumayag na ilabas yung ating kontrata. Kumbaga confidential. Gusto nila na confidential yung kontrata. Doon lang talaga sa loob ng opisina. Pipirmahan mo lang talaga siya. Or babasahin mo lang. Tapos pwede mo rin siyang isulat sa notebook yung mga importante na mga kailangan mong isulat. Tulad ng address ng employer, pangalan ng employer, mobile number ng employer, at kung saan kang bansa magtatrabaho, kung dito ba sa Riyadh, Saudi Arabia, or sa Dammam, Saudi Arabia, yun lang ang kailangan mong isulat. May mga agency na pumapayag sila na isusulat lang yung mga importante na mga details na kailangan mong isulat sa notebook. Depende kasi yun sa agency, kabayan. Pero may mga agency na pumapayag din sila. Tulad sa akin noon, nung papunta ako ng Bahrain, Max Agency yung agency ko sa Pilipinas, pumayag naman siya na magbigay ng photocopy. So, pinapotocopy niya, doon lang din sa loob ng opisina, yung aking kontrata. Pero ilang piraso lang yun. So, pinasa ko din yun sa PGH dati. Pumayag yung PGH dati na ilang piraso lang. Siguro mga more or less 6 pieces lang yun, yung aking naipasa dati. Pumayag yung PGH na 6 pieces lang, more or less, yung ipapasa ko. Pero ngayon, lately ng paglulon ko sa kanila, ayaw na nilang pumayag. Ang gusto nila na buong kontrata talaga, 12 pieces. So, ang ginawa ko, pinicturan ko na lang. Lahat talaga yon, inisa-isa ko. Pinicturan ko sa cellphone ko. So, yun ang ginawa ko, kabayan. At ipinasa ko siya sa PGH. Kaya nakapag-loan ako sa kanila. So, yun lang ang dapat mong gawin, kabayan. Makiusap ka lang sa agency, sa staff ng agency, na kung pwede, pipicturan mo yung iyong kontrata para may maipasa ka sa PGH kapag gusto mong mag-loan sa kanila. So, gawan mo na lang ng paraan, kabayan. May kasabihan nga na pag gusto natin, may paraan. Pero pag ayaw natin, may dahilan. So, yun lang, kabayan. Diskartihan mo na lang kung paano ka makapagpasa ng photocopy ng iyong kontrata sa PGH. So, maraming salamat sa comment mo, kabayan. At sana may natutunan ka, na-explain ko ng maayos. At na-satisfied ka sa aking sagot sa tanong mo. So, yun lang. Maraming salamat sa iyong suporta at sa iyong pag-comment. Proceed naman ako sa tanong ni Maricar. Shout out sa iyo, kabayan. Ang tanong niya sa akin sa previous ko na video tungkol naman sa pagkuha ko ng
financial assistance sa OWA. Ang sabi niya doon sa comment niya, wala raw po, hindi raw niya alam kung bakit siya walang referral. Nag-stay raw siya sa shelter at hindi raw niya alam kung saan siya makakahingi ng referral. So, ang tinutukoy ni Kabayan or ang ibig niyang sabihin, kung saan siya pwedeng humingi ng referral para makakuha siya ng financial assistance sa OWA. Ang experience ko, Kabayan, nung nasa Bahrain pa ako, ang Polo OWA kasi ang nagbigay sa amin ng referral. So, nag-complain ako sa Polo OWA or sa Philippine Embassy sa Bahrain at lahat ng complaint ko, isinulat ko sa aking ginawa na salaysay. After a month, na-actionan din nila yung aking complaint at naipatawag nila yung manager ng agency. So, doon sa Polo OWA Bahrain, nagkita-kita kami. Kasi habang nag-extra job ako sa labas, tinawagan ako ni Ma'am Cecil or ni Ma'am Regina na pumunta ako sa Philippine Embassy. Mag-report ako sa Philippine Embassy para maibigay ng agency yung complaint ko, yung kulang ko na sahod at yung mga dokumento ko na kailangan ko. Tulad ng passport, yung ikama ko na hindi binigay ng previous na employer ko sa Bahrain. So, nung pag-alis ko kasi sa employer ko, nung hinatid niya ako sa agency, hindi talaga nila binigay yung aking mga dokumento tulad ng passport at ikama, pati yung booklet na binigay sa akin nung nag-vaccine ako sa Bahrain, nasa amo ko. So, siya yung humawak ng mga dokumento ko. So, nung nag-trial ako ng ilang beses sa iba't ibang employer, wala akong hawak na passport or kahit yung ikama ko, hindi ko hawak. So, nung nag-complain na ako sa Philippine Embassy, sinulat ko doon sa ginawa kong salaysay, yung passport ko, yung ikama ko, yung booklet ng aking pagbabaksin, lahat ng complaint ko, isinulat ko doon sa ginawa kong salaysay. At yung sahod ko na rin na hindi binigay ng mga employer na pinagtrayalan ko. So, pinatawag yung manager ng agency at tinawagan din ako. So, nag-meet kami doon sa Philippine Embassy at yung Polo OWA ang namagitan sa amin. Gumawa sila ng kasulatan na kukunin ko na yung sahod ko or ibigay na sa akin yung sahod ko pati yung mga dokumento. At sinabihan din yung manager ng agency na bilhan ako ng plane ticket. So, binilhan ako agad ng plane ticket ng agency. Tapos, nag-explain na lang ako kay Ma'am Regina na ma'am kung pwede, mag-extend muna ako na mag-stay ako, magtrabaho ako sa labas. Kasi yung kasambahay or yung amo ng kasambahay na pinag-extrahan ko, wala pa kasi silang mahanap na kasambahay na ipapalit sa akin. Dahil yung kasambahay nila, nagbakasyon sa Pilipinas. So habang nagbakasyon yung kasambahay nila sa Pilipinas, ako muna yung pina-extra doon. Bali, mahigit 1 buwan din akong nag-extra doon. Hinintay ko pa kasi yung kasambahay na nagbakasyon sa Pilipinas na makabalik siya. Nung nakabalik na siya sa amo niya, nagkasakit naman siya, so nag-extend ako. Tumawag na lang ako kay Ma'am Regina or tinawagan na lang ako ni Ma'am Regina at tinanong niya ako kung kailan ako pupunta sa Philippine Embassy. So, nag-stay ako sa Philippine Embassy, 1 gabi lang. Kinabukasan flight ko na. So, yun ang tumulong sa amin para mabigyan kami ng referral. Yung referral, isinend na nila sa amin sa WhatsApp. So, 2 kami nag-flight nung araw na yon. Yung isa kong kasama, taga Davao siya, nag-run away lang din siya at pumunta siya sa Philippine Embassy. Sabay kami nag-flight nung araw na yon. At isinend na sa amin yung referral. Yun ang kailangan namang ipakita pagdating namin sa Pilipinas. Pag pumunta kami sa OWA, papakita na namin yung referral na ipinasa sa amin or isinend sa amin ng staff ng Polo OWA Bahrain sa aming WhatsApp. So, yun ang ginawa ko nung pumunta na ako sa OWA, sa Calamba. Pinakita ko na yung referral. Kasi hinanapan nila ako ng referral at marami pa silang mga dokumento na hinanap sa akin. Tulad ng boarding pass at saka yung passport ko. Hinanap nila sa akin.
Katunayan na kakauwi ko lang na galing talaga ako sa bansang Bahrain. So tiningnan nila lahat yun, chinek nila at pinakita ko na rin yung referral. Doon sa referral na yon may mga nakasulat na doon at nakaperma na yung opisyalis ng Pulo OWA Bahrain. So binigyan ako ng OWA ng list of requirements at sinabihan ako na kailangan mong mag-attend ng some seminar. So napakaraming requirements na kailangan kong i-comply at ipasa sa OWA. So nung naipasa ko na siya sa OWA, sa Bacoor, tiningnan ni sir, chinek ni sir kung kumpleto ba lahat at sinabihan ako na intayin mo lang ma'am, mag-aantay pa tayo na ma-approve to at iti-text ka na lang ng staff ng OWA kung kailan mo makukuha yung cheque mo. So yun ang experience ko, kabayan. Ikaw kung tumira ka sa shelter, dapat kinausap mo yung staff ng shelter kung saan ka makahingi ng referral. Kasi importante yun, kabayan. Kung wala kang referral, wala kang maipakita sa OWA sa Pilipinas. So, pag mo sa Pilipinas, pag pumunta ka sa OWA, hahanapan ka nila ng referral, kabayan. Yun ang isa sa mga requirements na hahanapin nila. At kailangan din, active member ka din para makatanggap ka ng 20,000 pesos. Kasi kung hindi ka active member, kahit may referral ka, ang ibibigay lang sa'yo, 10,000 below. Yun yung nakalagay sa computer nila, kabayan. Titignan nila kung active member ka ba, so makaka-avail ka or makakatanggap ka ng 20,000 pesos. Tulad ko, chinek nila sa computer kung active member ako. So nakita nila doon na active member ako, kaya ang inapprove nila sa akin, 20,000 pesos, balik Pinas, balik hanap buhay program, galing sa OWA. So yun ang na-experience ko, kabayan. So kung hindi ka active member at may referral ka, ang matatanggap mo na lang nasa 10,000 pesos or 5,000 pesos. Depende sa staff ng OWA kung ano yung sasabihin niya. So kailangan mo lang talaga na ipakita yung referral. Yun ang pinaka-importante. Kasi kami, may ipinasa na sa amin na referral sa WhatsApp, kaya hindi na kami nahirapan. Kaya hindi na rin kami hinanapan ng endorsement letter. Tulad ng sinabi mo sa comment mo na hinanapan ka ng endorsement letter galing sa shelter. Kami kasi sinabihan na kami na ipakita nyo to pagdating nyo sa OWA sa Pilipinas. So nung nakauwi kami, dumating na kami sa airport, sinundo pa kami ng staff ng OWA. At inassist kami, binigyan kami ng pagkain, at yung isa kong kasama, dahil Davao siya, tinulungan rin siya ng OWA. Ako kasi Cavite ako uuwi, at yung isa kong kasama is Davao siya. So, naiwan siya sa OWA sa airport. Bali, tutulungan pa siya ng OWA para makauwi siya ng Davao kasi nga, distress OFW kami. So, distress OFW kami, ang ibig sabihin nun, nawalan kami ng trabaho dahil nagka-problema kami sa amo namin or nawalan kami ng trabaho dahil sa kaguluhang nangyayari sa bansang pinagtatrabahoan namin. Yun ang distress o FW, kabayan. So yun lang, kabayan, ang ma-share ko sa inyo. Yun lang, kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka at may natutunan ka, na-explain ko ng maayos at naintindihan mo yung sagot ko sa tanong mo. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa previous ko na video. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo below. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa pag-share ko sa inyo ng aking mga experience, paki-press ang like at huwag kalimutang i-share para makatulong ako sa iba at pakipindot na rin ang subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta. Thank you for watching and God bless.